Magandang araw mga kapitek. Sa video na to ay sasagutin po natin yung tanong ng isa sa ating mga viewers, no, na kung pwede ba na magpa-reclass si Head Teacher 3 incumbent into the Master Teacher 1 na position if na-meet na niya yung mga qualification standards kahit hindi na magpa-retitle papunta po ng Teacher 6. Okay? So, ang legal basis po na gagamitin po natin sa video na to ay ang DepEd Order number 24, no, series of 2025, at pag-usapan natin dito yung sections number 33 at saka yung number 34, no. So, umpisan po natin mga kapitek sa section number 33 kung anong sinasabi po ng DepEd Order. Promotion or reclassification of incumbents, no. Binabanggit po dito na ang qualified individuals who are holding positions that do not conform with the position titles in the ECP system may be promoted or reclassified. Dalawa yon, no? To appropriate positions in the ECP system that are commensurate to their qualifications and their proficiency level. As such, qualified incumbents including po si SSP 1 and 2, si ASP 1 to 3, si ASSP 1, ganun din po yung mga head teachers, HT 1 to 6, yung mga SNET po natin, SNET 1 to 5, at saka yung mga science teachers natin, the SST 1 to 3 positions, may apply for promotion or reclassification to the appropriate teacher, master teacher, and school principal position. Okay? In fact, for natural vacancy, they shall be given priority, no, provided that they belong to the top 5 or doon sa top ranking candidates, especially within the period po ng transition period na binabanggit po natin, no. Sa section 34 naman, no, anong sinasabi ng section number 34? Sinasabi dito mga kapitek that the existing positions with titles that do not conform to the ECP system shall be retitled, no, shall be retitled to the positions equivalent to the salary grades in the ECP system. And this provision is critical, no, itong provision na babanggitin natin na susunod. Ang sabi dito, the retitling shall apply to existing incumbents who may not be qualified for promotion or reclassification, no, under the section number 33 na nabanggit po natin, ano, for example. Yan. So mga kapitek, with these provisions, balikan natin po yung tanong. Pwede ba na magpa-reclass to higher position right away without retitling? Itong interpretation po na ito, no, ay hindi lamang po dito sa HT3 papuntang MT1, but also applies to all other positions na wala na sa ECP system. Pag sinabi po natin na wala na sa ECP system, ito yung mga positions na hindi na po maki-carry over doon sa mga different positions under the expanded career progression. Nandyan na po yung mga positions ng head teachers, no, dahil wala na sila under the ECP. So malinaw mga kapitek na magkaiba ang provisions, no, ng promotion and reclassification under section number 33 at yung retitling naman na nabanggit under section number 34. Kung qualified, ulitin natin, kung qualified ang incumbent kagaya ng HT3 to MT1, promotion and reclassification will apply under section 33. Kung hindi naman siya qualified, section number 34 will apply, no, retitling ang mangyayari from HT3 papunta po sa teacher 6. Okay? Again mga kapitek, no, wala pong provision na nabanggit na kung saan i-require ang incumbent, no, na magpa-retitle bago po siya ma-promote or ma-reclass papunta po into the MT1 position. Okay? Muli po, ang interpretation po na to ay interpretation po ng the PTEC team ayon sa aming pagkaintindi, at hindi po ito official na interpretation ng anumang DepEd office
or at any different governance levels. Okay? Sana ay may natutunan po kayo dito sa ating video mga kapitek, at kung meron po kayong mga katanungan ay i-comment down nyo lang po yan, ano, at bibigyan po natin ng explanation hanggat kaya po natin. Bibigyan po natin ng mga explanation base po sa mga different legal basis na umiiral. Sisikapin po ng The PTech team na maibigay po yung aming opinion gamit po sa lente, no, ng ating mga legal basis. Muli po, maraming salamat at hanggang sa muli.